Kasi sana hindi ako nakatulog masyado sa biyahe sa aeroplano kasi puta na. Yun nga, nag-overthink na ako eh. Bait na ng immigration officer doon eh. English. Nahati ko agad. Ito ay konta kami. Good morning, ganyan. Kasi wala na, kala ko parang ipapadaan pa sa isang interview na ano eh. Yung sinasabi nila na halugugin yung files ko. Kaya nag-linis talaga ako sa laptop ko, sa cellphone, sa laptop. Yun, isa pa yung mga sacrifices. Fast forward. Yung biyahe ako ng ano, February 2. February 2 sa Pilipinas. February 2 sa NAIA Terminal 3. Ay, 1 pala. 1 pala yung mga international eh. Sa Philippine Airlines. Ganyan. So, pinakabahan pa ako sa biyahe nun. Tanginang yun. Siyempre, ewan ko, parang bigla na lang lumakas yung takot ko sa mga ganyan. Pati nga sa rides eh. Pero sa Tagaytay, puta yun. Takot ako puta yun. Yung mga rides doon. Dati hindi naman ako takot eh. Kaya ako bigla na na-develop yung takot. Hindi ko alam kung ba't. So, lumakas ako mag-overthink sa accident. Parang nag-overthink ako. Tangina, baka ma-aksidente. Puta yun. Kaya nung sa airplane, takot ako. Kala mo first time makasakay na aeroplano. Tangina, best naman ako nakasakay. Bauna. Hong Kong. Natin tagal na 2010 yata. 2011. Sumunod yung mga ano. Yung Boracay. Ganyan. Pangalawa yung Boracay. Pangatlo yung Cebu. Tapos pangapat na to. Papunta rito. Pero first time. Ay ano ba. Pero hindi first time na ako yung mag-asikaso ng lahat. Kasi nga dati wala naman akong pake, kaya hindi ko alam. Buti tinuruan talaga nila ako. Yan sila Kuya J, si Ate Rachel, yan si Mama syempre, si Rowald, yan, mga nagtulong-tulong para i-tutor ako. Kasi nga ako lang yung mag-isang babiyahe, international pa. Tapos 12 hours flight pa. Tapos yun nga, visa. Siyempre dadaan ka sa immigration. Nakakaba dahil parang isip ko rin, ano pa, magkaroon ng aberya, magkaroon ng problema. Hindi ako matuloy, ma-cancel or kung ano man, mapauwi ako. Yan, tapos, sana hindi ako nakatulog masyado sa biyahe sa aeroplano kasi puta na. Yun nga, nag-overthink na ako eh. Aksidente, puta. Yun, nanood na lang ako ng TV doon, Pinanood, dami ko rin napanood eh. Baltas, yun. Sa konting idlip, ganyan. Pinanood ko yung bago yung F1 kay Brad Pitt. Doon ko lang napanood. First time sabi ko, buti may ganito. Ganda na rin ang panood ko. Medyo nawala yung focus ko sa pag-overthink ko sa biyahe. Ganda kasi ng movie. Tapos, yun. Parang 12 hours. Dumating na ako mga 12 hours. Or 13 hours sa Los Angeles, California. Sa Los Angeles Airport. Yan. Puking inang laki. Kasi pagkalapag ko doon, diretso akong immigration eh. Pagkalapag ko doon sa Los Angeles Airport, diretso ako immigration. Puta, napakahaba ng binahe ko. Ay, napakahaba ng nilakad ko. Wala doon sa binaba ko. Ang bigat pa naman ang bag ko. Yun lang, dala ko yung backpack. Kaya mas bigat. Siniksik ko na doon lahat ng mga pwede ko isiksik sa biyahe. Tapos, ganyan. Buta nun. Kasi puro mga, puro mga foreigner na. Eh, syempre, karamihan ka, pero may mga iba rin talaga na ibang lahi. Syempre, hindi lang kasi syempre,
melting pot, tawag nila, di ba may melting pot ang Amerika, di ba? Kasi hindi lang maraming lahi dito na syempre dito nagtatrabaho, dito kung ano man, di ba, mga business nila or kung ano man, di ba, maraming lahi kasi nga syempre Amerika, melting pot yan, sama-sama. So yun, bait na ng immigration officer doon English, hati ko agad, ito ay konta kami, so, good morning, ganyan. Kasi wala na, kala ko parang ipapadaan pa sa isang interview na yung sinasabi nila na halugugin yung files ko, kaya nag-inis talaga ako sa laptop ko, sa cellphone, sa laptop, yun isa pa yung mga sacrifices, pati yung mga pang-vlog ko binura ko binakap ko, tapos iniwan ko sa Pinas, ganun. Bago yung mga pang-podcast ko mga ibang video ko na dapat i-upload ko, ito wala lahat. May mga ilan ako na save ganyan, pero konti lang yun, hindi katulad nung talagang naka-ready, naka-organize yun, step by step, kung weekly ko yun i-upload, ang dami. Tapos yun, ang pait, nagtanong pa ako dun sa immigration officer, nung pa ako nagtanong ko saan yung next flight, sabi ko, hindi, so syempre English, diba? So where can I get my boarding pass for my next flight, ganyan. Tinuro naman yun na maayos, mabait yung immigration officer, so ganyan, talagang detailed yung sabi niya sa akin, so yun, nakakatawa lang, so ganyan, saan lahat talaga ng airport, kung ano-ano, pabalik-balik ako doon kasi medyo naligaw ako yung mga process. Kasi magti-TSA pa pala yung security, ganyan, yung bag mo, ganyan, yung hubari may belt, ganyan, yung magaganon ulit sa Los Angeles Airport. Tapos from there, 2 hours na lang biyahe papunta dito sa Las Vegas Airport, ganyan. So yun, tapos yun, sinundo na ako nila mama, tsaka ni Pete. Ganun. Yung kwento ng biyahe ko dito. Tapos nakakatawa nga kasi, diba? Kasi dahil sa time zone, yun, syempre, February 2 ako ng Pinas. Sa Pinas ako. February 2, umalis, Pinas, diba? Ng mga oras pa yun. Maaga yun Hindi, mga 1 ng hapon. Tapos pagdating ko ng Los Angeles, February 2 pa rin, ng umaga. February 2 ako ng hapon nang umalis ng Pinas. Dumating ako ng Amerika, February 2 pa rin, ng umaga naman, parang bumalik na. Kasi nga, syempre, nauna yung Pinas Nauna yung Pinas sa date. Kunyari, parang ngayon. Diba, ano bang date ngayon? March 14 dito. March 14 na madaling araw. 2 a.m. Di ba? Sa Pinas, 5 p.m. ng March 14. March 14 yun. Ganun na sila ng parang halos isang araw. Pero 16 hours. Ganun. Yung ahead ng oras sa Pinas. Kaya ganun nangyari, nakakatawa lang, di ba? Ayun, pa ba? Yun. Ang mga napansin ko di, syempre gala-gala. Syempre wala pa akong trabaho dito. Sama-sama lang sa kanila, ganyan. Takilang pala mo rin pa dito Kaya sama-sama sa kanila, lakad-lakad, syempre, libre pa ako, di ba? Yan nila mama tsaka ni Pete, yan. So yun, ginagala-gala nila ako. Ayun, mabait naman si Pete Ayun, tapos, ang napansin ko dito, sana hindi uso yung hindi uso kutsara. Sa mapapansin mo, syempre, di ba, syempre, sa Pinas talagang pagkakain ka sa restaurant, di ba,
Di ba naka-settings yan sa table? Fork, spoon, tas knife. Or kung ano man, di ba? Dito, 2 fork, 1 knife. Laging ganun halos lahat. Halos lahat ng punta mong kainan, resto. Di pa naman ako nakapag-fast food dito eh. Pero basta ganun. Karami. Wala pa ako nakikita may kutsara na. Siyempre, pwede kang humingi. Di ba? Pwede naman siguro humingi. Malamang meron naman din sila. Kaya lang. Pero ganun yung settings kasi hindi naman sila sanay sa kanin. Ganun. Hindi sila sanay sa kanin. Ayun nga pala. Yung nagpapatanong, yung shoutouts kay Repa, kay Kenneth. Yung pinapatanong niya, ano yung pinagkaiba ng dito tsaka sa Pilipinas. So far kasi, naman, hindi ba parang halos lahat naman ng mga restaurant dito, meron na rin sa Pilipinas. May mga ilang wala, pero halos karamihan, di ba? So parang wala naman din halos Pero yun nga, yung mga dalato nila, syempre, mas malasa yung sa atin sa Pilipinas, di ba? Mas malasa compare dito. Mas matabang. Ito ba yung mga mas malalaki nga yung mga serving dito talaga. Kasi malaki, na-observe ako sa Starbucks. Ito, ang laki nung diba, ano ba yung tall, grande, 20. Yung grande nila parang 20 na ng Pinas eh. Yung Starbucks na. Bumili kasi ako sa Los Angeles. Starbucks habang nag-antay no. Like 7 hours yung pag-antay ko nun. Ganyan, 7 hours. Tapos, pinos Starbucks, puta grande, putang laki. Puta halos 20 na. Ganon yung mga serving dito, malalaki. Pati steak. Ganyan, sipit kasi mahilig sa steak eh. So yun, so napansin ko. Halos ang lalaki yun talaga ng serving nila. Pati yung mga baso nila, malalaki. Yung ayun, yun yung nakita ko pinagkaiba. Tsaka nga, yun nga, hindi uso yung kutsara dito. Yung 2 fork yung Kasi hindi naman sila masyadong nagkukutsara, hindi na sila masyadong nagkakanin. Ganun. Ako parang medyo unti-unti nasanay na rin, hindi gumamit ang kutsara. Ayun. Siyempre, naiya na rin ako. Diba? Parang ako lang gagano. Yun, ganun. Tapos, ano pa ba? Ano yung mga tanong? Nagpatanong kasi muna ako bago ako gumawa ng ganun. Ito, tanong ni Renz. Yan, kad din yun, ka-work ko rin. Pakiramdam ng unang labas ko dito. Ayun, okay lang din naman. So, sa totoo lang ng mga unang labas ko rito, hindi pa ako makapaniwala na nandito na ako eh. Ganun, parang panaginip pa parang. Tsaka, ayun, yung paglabas namin. Tapos nakikita ko yung mga bundok, tapos highway, di ba? Di ba, wala naman ganun sa Pinas. Na kumbaga nasa highway ka tapos malapad yung talagang may stoplight, ganyan. Yung talagang malapad na highway. Tapos may makita ang bundok. Dito lang naman yun eh. Sa Pilipinas, makita ang bundok pero nakasig. Di ba parang nasa Baguio, hindi siya parang highway talaga na na malapad na 4 lanes, ganun, or 8 lanes, basta ganun. Yung mga sa mga pelikula ko lang nakikita ko na ganun, wala lang, masaya lang, diba? Hindi rin ako masyado makapaniwala kasi nawibindang ba ako, na-amaze pa ako, ganyan. Yun yung mga nalabas ko rito. Ang lamig. Kasi dumating ako dito February. Malamig. Kasi nga, syempre, malamig. Ang isa pang na-obserbahan ko dito, ang araw dito, puta, masakit. Tsaka nakakasilaw. Ang talas ng araw dito. Yun nga lang, neutralize lang siya kasi nga malamig yung hangin. Kaya hindi mo masyado ramdam. Pero kung isipin mo ang hangin dito, parang katulad sa Pinas, putang nasunog mga tao dito. Sa Pinas kasi na-obserba ako, yung araw, hindi naman siya masyadong kasintalas yung dito eh. Sa totoo lang, sakto lang. Pero nagiging mainit kasi dahil sa hangin. Yun, sa hangin talaga. Yun na-obserba ko yun. Pero dito, grabe yung araw dito. Sakit sa mata eh. Dito nga pag may time na hindi ko matitigan yung araw talaga. Sa Pinas, titigan.
sobrang sakit, tapos basta ganun. Mainit. Ewan ko na sa ibang parte ng US. Pero dito sa Las Vegas, ganun na-observe ako. Ano ba may mga tanong? So, shoutouts kay Zaira. Ito, pinapatanong niya, bakit mo naisipan mag-abroad? Ayun nga. Hindi ko naman naisipan, pero pinetition kasi ako yun ni mama. Pinetition ako Ayun nga. Tapos kakakuha ko lang ng green card ko. Mga last week yata. Green card. Kasi nga, hindi ko naman naisipan, parang pinetition ako ni mama. US citizen si mama. Tapos ako, yun, pinetition niya rin. So, naging green card holder na ako yun. Once kasi na-approve yung na-approve yung immigrant visa. Pag nabigyan ng immigrant visa, automatic green card holder ka na. Kahit wala pa yung physical na green card na ID sa'yo. Ganun. Siguro pag nasa Pinas ka, ganun, hindi ka pa legit na green card holder. Immigrant visa ka pa lang. Tapos pag pumunta ng America dito, yun, medyo legit na talagang green card holder ka na. Lalo na, syempre, pag nagkaroon ka na ng physical ID, doon ka pa lang mga bibigyan ng physical ID. Tinatawag ng green card. Ganun. Yun, kawa ko pa lang kasi last week Tapos bakit, ayun, isa pang tanong ni Zaira, bakit dito ako gusto mag-work? Ayun, parang nasagot ko na rin. Hindi naman sa dito ako gusto mag-work. Na-petition nga lang ako dito. Pero syempre, grateful ako, thankful ako na nandito na ako, di ba? Kaya magsusumikap ako dito. Sa kung ano man, di ba, binitawan ko lahat. 15 years ako sa work ko sa Pilipinas. Sa JF Country and Associates. Shoutouts ulit. 15 years ako dyan. 2011. Yan. 2011 ako nagsimula dyan Sige, kikwento ko. Next vlog, kikwento ko yung paano yung naging journey ko dyan sa JF Country. Since 2011. Paano pa? Kasi, February 14 ako, diba? Tanda ko pa, February 14, 2011. Monday kasi yun yung first day ko ng work. Pumasok ako ni Kuya Ramel. Shoutouts ka pala kay Kuya Ramel. Ayan. So yun, next vlog ko, kwento ko kung paano. Ayun lang muna. Bye guys. Baka tulog na ako. Yung araw na Bye.